Magandang araw, mga kababayan. Sa video na ito, ating pag-uusapan ang buhay at tagumpay ng isa sa mga haligi ng Philippine entertainment industry, si Bayani Casimiro. Sino nga ba si Bayani Casimiro, at bakit siya tinaguri ang Fred Astaire ng Pilipinas? Samahan niyo akong balikan ang kanyang makulay na buhay at karera sa showbiz. Si Bayani Casimiro ay ipinanganak noong Hulyo 16 na 1918 sa Laguna. Mula sa murang edad, ipinakita na niya ang kanyang talento sa pagsayaw. Dahil sa kanyang likas na galing at determinasyon, nagawa niyang makilala sa iba't ibang patimpalak at entablado sa buong bansa. Ang kanyang pagiging likas na performer ay nagdala sa kanya sa spotlight ng Philippine entertainment industry. Noong dekada 30, nagsimula si Casimiro sa kanyang profesional na karera bilang isang dancer sa mga vaudeville shows na kilala bilang vaudeville sa Pilipinas. Ang kanyang mga performance ay hinangaan dahil sa kanyang husay at kakaibang estilo ng pagsayaw na kadalasang may halong humor at komedya. Siya ay naging pangunahing bituin sa mga tanyag na vaudeville shows tulad ng Clover Theater, na siyang naging daan para makilala siya ng mas malawak na audience. Tinaguri ang Fred Astaire ng Pilipinas, si Bayani Casimiro ay kinilala dahil sa kanyang galing sa tap dancing at sa kanyang eleganteng estilo ng pagsayaw. Ang kanyang mga galaw ay may hahambing sa mga gawa ng Amerikanong sayaw na si Fred Astaire, na kilala sa kanyang husay sa ballroom at tap dancing. Si Casimiro ay naging tanyag hindi lamang dahil sa kanyang teknikal na kasanayan, kundi pati na rin sa kanyang kakayahang magpatawa at magbigay aliw sa kanyang mga manonood. Bukod sa pagsayaw, si Bayani Casimiro ay naging aktibo rin sa paggawa ng mga pelikula. Ilan sa mga pinakasikat niyang pelikula ay Bayanihan, Ibong Adarna, at Prinsesa Orduja. Sa kanyang mga pelikula, ipinakita niya ang kanyang versatility bilang isang artista, mula sa pagiging isang komedyante hanggang sa pagiging isang seryosong aktor. Ang kanyang natural na karisma at talento sa pag-arte ay nagbigay sa kanya ng puwang sa puso ng maraming Pilipino. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa showbiz, si Bayani Casimiro ay nanatiling simple at mapagkumbaba. Ikinasal siya kay Susana Ilagan at sila ay nagkaroon ng mga anak. Isa sa kanyang mga anak ay si Bayani Casimiro Jr. na sumunod sa yapak ng kanyang ama bilang isang dancer at entertainer. Ang kanyang pamilya ay nagpatuloy sa legacy ng kanilang ama na ipinakita ang kahalagahan ng sining sa kanilang buhay. Noong Enero 27, 1980, pumanaw si Bayani Casimiro. Ngunit ang kanyang pamana ay nananatiling buhay. Ang kanyang kontribusyon sa Philippine entertainment industry ay hindi malilimutan, at ang kanyang pangalan ay patuloy na binibigyang pugay bilang isa sa mga pinakamahusay na dancer at performer sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang kanyang mga performance ay nagsilbing inspirasyon sa maraming mga Pilipino at sa mga susunod na henerasyon ng mga mananayaw at artista. Si Bayani Casimiro ay hindi lamang isang performer kundi isang ikon ng kulturang Pilipino. Ang kanyang mga kontribusyon sa vaudeville, pelikula, at sayaw ay naging bahagi ng ating kasaysayan at kultura. Ang kanyang buhay at karera ay nagpakita ng determinasyon, husay, at pagmamahal sa sining, na siyang nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino upang ipagpatuloy ang pagpapayaman ng ating kultura. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay sa buhay at karera ni Bayani Casimiro, ang Fred Astaire ng Pilipinas. Naway mas naunawaan niyo ang kanyang kahalagahan at ang mga aral na hatid ng kanyang kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ang video na ito upang mas marami pang kababayan ang matuto at magising ang kamalayan sa ating kasaysayan at kultura. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, paalam!